Naku, mukhang interesado daw itong Barangay Ginebra na makuha ang serbisyo ng 6'8 draft pick ng Phoenix na si Will Gosum. At alam naman natin na kapag yan ay ginusto ng Barangay Ginebra, malaki talaga ang tsansa na ma-acquire nila ang nasabing player. Bago sa lahat, patiin muna natin yung mga regular natin taga-subaybay katulad ni Katsakino Dokusin, Anthony Alon at si Michael D. Ayon dito sa lumalabas na mga reports ngayon, itong Barangay Ginebra daw ay willing na magbigay ng 2 players para makuha lamang itong si Will Gosum mula dito sa Phoenix Fuel Masters, at ang ibibigay daw nila ay itong si Ben Adamos at si Jason David at pakasamahan pa ng second round pick. Itong si Will Gosum kasi yan yung naging MVP sa NCAA at kinokonsidera na isa sa mga future top big men ng liga, kaya gusto siyang makuha ngayon ng Barangay Ginebra. Hindi naman nakapagtataka talaga na ganito ang gugustuhin ng Ginebra dahil alam naman natin na matindi talaga yung pangangailangan nila ngayon sa mga big men. Kaya nga sa tingin ko, actually yung laro nitong si Will Gosum, bagay na bagay yan dito sa Barangay Ginebra, kaya sigurado na yan ang dahilan kung bakit ito'y pinag-iinteresan nitong si Coach Tim Cone. Hindi na rin ako magtataka talaga kung gugustuhin ng Ginebra na itong si Will Gosum ay masama maging kaparehas dito ni Japet Aguilar. At yan ang dahilan kung ba't marami nagsasabi ngayon na itong si Will Gosum talaga nababagay dito ngayon sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, yung trade na yan ay gagawin ng Ginebra, pero nandun na sa Phoenix na yan sa bandang huli kung tatanggapin nila o hindi. Dahil syempre alam naman natin, hindi biro itong gagawin na major move ng Barangay Ginebra. At kung ikaw naman ang Phoenix, kinakailangan mo rin syempre pag-isipan mabuti kung yan ay nababagay sa'yo. Sa totoo lang, malaki potential ito si Will Gosum, kaya kung mapupunta yan sa Ginebra, sa tingin ko magiging mas formidable yung kanilang front court. Isipin mo kung meron kang Japet, meron kang Troy at meron kang Will Gosum. Para doon sa mga magtatanong pa, doon sa ibang players naman ng Ginebra, pwede na rin matrade yan. Pero ngayon ang focus daw talaga ng Gene Kings ay makuha ang nabanggit na player. Kung sakasakali nga na mapunta dito sa Barangay Ginebra, ditong si Will Gosum, sa tingin ko magiging mas maganda ang kalalabasan nito para sa kanila. Of course, alam natin na meron pang ibang mga players na posibleng ma-acquire ng Gene Kings bukod kay Gosum. Kabilang na dyan, syempre dito sa free agency list ay itong si Mac Bello. Isa pa yan dito sa mga dating players ng PBA na ngayon ay maganda pinapakita sa MPBL at posible na makabalik sila dito sa liga. Hindi na ako magugulat kung susubukan ng Ginebra na makunin to si Mac Bello dahil maganda rin naman ang pinapakita nito. Bago nagkaroon ng injury itong si Bello sa kanyang tuhod, ay nag-average ito ng 20 points doon sa Blackwater. Unfortunately, nung nagkaroon ito ng mga injuries, hindi na nabalik yung dati niyang laro dito sa PBA. Pero ngayon ay maganda naman ang pinapakita niya dito sa MPBL. Kaya posible na baka yan talaga ay makakabalik na sa PBA at kunin ng Ginebra. Alam din natin na isa pang unrestricted free agent na posibleng makuha ng Ginebra ay itong si Mike De Gregorio. Isa yung 3-point specialist at malamang magiging isa doon sa mga formidable bench players ng Ginebra kung sakasakali nga na ito ay kanilang makuha. Kaya sa tingin ko hindi talaga magiging problema para sa Barangay Ginebra kung sakasakali na itong nabanggit na player ay ma-acquire nila. Dahil syempre alam naman natin na itong Barangay Ginebra talaga ay isa doon sa mga top team sa PBA pagdating dito sa pagkuha ng ganyang klaseng mga players. At alam din naman natin na itong Ginebra hindi yan pahuli pagdating dito sa pag-acquire ng mga talents, kaya nga nababagay sa kanila talaga ang nasabing guard. So iyan muna ang balita natin sa Ginebra na sigurado na gagawing mas matindi itong kanilang lineup sa darating na bagong conference.